What's up mga quiz, mga taste? Welcome back sa aking channel. This is Quiz Alan. Ang ngayong araw papanoorin natin yung teaser trailer mula doon sa pinakaabangang teleserye ng GMA para sa 2024. At ito yung Encantadia Chronicles Sangre. So ito yung pinakabagong series under the very successful na franchise ng Encantadia. So naglabas na yung GMA at ni Derek Mark Reyes para to sa upcoming serie nga. So, di ko na ito patatagalin, papapunoorin natin yung video at later ibibigay ko ng reaction at opinion ko on the said trailer. So, let's go! Okay, ito yung napanood natin yung teaser trailer ng Encantadia Chronicles. So ito, matagal nang na-release itong teaser trailer mga around 6 days ago na. So I'm sure yung mga makakapanood itong trailer medyo magtataka bakit late na yung reaction video. Well, because busy ako, wala akong chance to watch this trailer, diba? So yun. Ang galing ng teaser trailer, and this proof na GMA talaga magaling when it comes to science fiction, pagdating sa paggawa ng CGI series or movies, di ba? Angat na angat. And ayaw ko na mention ng ibang series dyan na nag-failed sa CGI. Pero again, this one proves na GMA is the leading TV network when it comes to series na merong involved ang CGI. And ang galing-galing. Talagang nag-spend ng malaking money yung GMA para makapag-produce ng magandang serye na yun nga when it comes to CGI series, diba? So doon sa napanood natin teaser, ang ganda. Magaling talaga gumawa ang GMA pagdating sa mga mga teasers, mga trailers, diba? Talagang pinag-effortan nila, and nakita naman natin yan in the past trailers ng mga teleserye nila ng mga telefantasya nila, diba? Ang galing. Yun lang, meron mga iba nag-fail kapag yung pumasok na yung series, nagsimula nang ipalabas, medyo nag-fail, like yun kay Victor Magtanggol na nag-fail especially on the middle ng series, medyo nag-fail na yung mga CGI niya, pero yung umpisa niya until sa middle swak maganda, diba? So yun. So tapos because of the series, yun ang naging daan para mas lalo pina-improve ng GMA yung mga teleserye nila. And yung last ng nagawa nilang serye na may CGI, yung Boldest 5, na talagang world praise ng mga viewers, and even hindi lang dito sa Pilipinas but also around Asia, especially sa Japan, na pinanggalingan ng original source nila na Boldest 5, diba? So yun to sa teaser, ang ganda, believable talagang yung quality ng CGI niya. Hindi mo masasabing gawang Pinas, para siyang gawang abroad, diba? Especially mga parang pwede mo siyang i-compare to sa mga CGI ng mga dito sa Asia. Mahirap i-compare sa abroad, especially sa Hollywood, kasi medyo talagang pinagkakastos na malaki yun as in malaking amount. Pero dito sa itong CGI na ito, pwede mo siyang i-compare to sa mga CGI ng mga Asian na gumagawa rin mga serye or movie na may ganitong klaseng klase ng product na mayroong CGI, diba?
Doon naman sa characters, yung to sa apat na bagong sangre, lahat they look good, and na-surprise ako meron lalaki na kasama si Kelvin Miranda, and I hope this will be yung bagong parang daan para kay Kelvin na rekindle niya yung kasikatan niya na nagsimula noong 2020 na biglang nawala ng mga 2021, 2022, I don't know, di ba? Ang ganda-ganda ng 2020 niya or 2021, something like that. Ang ganda-ganda kasi ito sa mga successful na serye niya, tapos biglang nawala siya sa limelight, nalagay sa mga supporting. So I hope this series will help his career na umaranggata uli. Angel Kajan, well, nakita natin yung pag-angat ng pangalan niya via The Running Man PH, and marami na kapansin doon, especially yung tambalin niya with Kokoy T. Santos. Tapos si Bianca, one of the best young actresses ng GMA, and she deserved this role, and I think siya yung magiging main character dun sa apat na artista, kasi nga siya yung talagang yung pinaglaanan ng panahon para yung pakilala, diba? Then si Faith Da Silva also medyo gumagawa na ng pangalan from TikTok Clock to yung latest niyang serye, yung kakatapos ng serye na Makisinong Ka Man, na marami na kapansin to sa husay niya sa activity doon, and now this will be a vehicle for her also para mas lalo umangat, mas lalong papansin. And alam naman natin na yung tapas yung dalawang Encantadia, or yung original nung 2000, I don't know kung anong yan, sina Kyle basta yun ba, si Sunshine, si Iza, si Diana, saka si I forgot the name, yung It's Showtime, diba? Yun naging vehicle sa kanila para mapansin, makilala ng gusto, and mabago yung career nila. Like especially Diana, from being sexy star, naging wholesome yung character niya, diba? Nawala siya ito sa magiging sexy star dahil sa tapos yung Encantadia 2016, naging daan na rin yun para mapansin yung at umangat yung pangalan nung apat, sina Sanya, Kylie, sila pa, si Gabi, at saka si what's the other one? Gabi, kalimutan ko yung isa. Sanya, Gabi, Kylie, saka forgot the name. Basta napansin sila, and nagkaroon sila ng chances na magkaroon ng kanya-kanyang sariling series, diba? Especially si Sanya yung parang pinaka-successful sa kanilang apat. They were nabigyan siya ng mas malalaking project, at yung pinaka-latest, pinaka-successful nga niya yung The First Yaya, diba? So now, this is a vehicle ngayon yung bagong Encantadia series, yung Sangre. This will be a vehicle for the three, diba? Si Faith, si Angel, sa si Calvin, si Bianca, nandiyan na dyan si Bianca, parang mas lalo na siyang paangating ng series na to. So yun, so again, I'm excited for this series, and I heard na itong Sangre, hindi na siya yung katulad ng Encantadia 2016 na parang retold, or parang siyang diba, sequel, prequel, diba? This one is totally sequel talaga, kasi yung mga karakter na kinagampanan ng apat ay mga anak ng mga sanggring pinakilala noon sa original Encantadia. So yun, so I'm very excited for this, and siguro ang hinihingin ko lang doon sa director, si Mark Reyes, sana yung background, kasi yun ang nakiking malaking issue ko, hindi lang sa Encantadia but also in Poltergeist 5, yung parang hindi masyadong nagiging obvious, yung parang medyo yung problem ko to sa background, kapag yung green screen nila, parang obvious na green screen siya. So I hope sana kapag ginawa nila itong Sangre, they will yung pagandahin lalo na yung background, kasi parang hindi obvious na pinatong lang yung
yung parang gumagamit silang green screen, di ba? Parang hindi obvious yung kumakamit silang screen. And nabanggit ko na to in the past, yun about sa Voltes 5 trailers noon. Yun ang isang issue ko sa green screen. So parang hindi siya nagmamatch yung color scheme ng characters, ng mga actors to sa background, na parang alam mo background lang siya, na hindi mo ma-feel na parang they were in that place itself, diba? So, yun lang. So, again, I'm very excited for this series na ipapalas pa next year, and I hope sana maging kasing successful ng original Encantadia at nung yung prequel, sequel na nung 2016, diba? So, looking forward for this, and taas ng expectation ko to, especially dawato ni Direct Mark Reyes, and with the help of Riot Incorporated na siyang behind the very successful na Voltes 5, diba? Legacy. So, yun. So, there you go. Kung nagustuhan nyo yung teaser trailer ng Encantadia Chronicles Sangre, mag-comment kayo dito sa baba. At kung nagustuhan nyo naman yung opinion at reaction ko regarding this video, mag-comment dito kayo sa baba, and I will read all your comments, and I will try to reply back kung kailangan mag-reply. So, yun. Before I end this video, please don't forget these 4 things while watching my videos on my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channel, The Alan Ski Show, ang pinagtalaga channel, Brobdy Vlog, at Bad Lang People Presents. So, maraming salamat. Have a nice day, and bye-bye.